Hi kapatid! Madalas makikita mo sa lamesa ang ganitong dessert lalo na tuwing holiday season. Bukod sa masarap ay bet na bet pa ng mga hindi mahilig sa matamis. Of course, pwede rin nating idagdag pagkakitaan ngayon darating na mga okasyon. Simple lang, ganito lang. Combine lang natin ang flour, baking powder at salt sa bukod na lalagyan. Mix lang until well blended, then ise-set aside muna natin. For another mixing bowl, combine ang butter at sugar. Mix lang until maging creamy. Pwede kayong gumamit dito ng electric mixer para mas mabilis nyong mapakreamy ito. Pero kung wala, pwede din naman ito ng mano-mano gaya ng ginagawa ko. Then add ang eggs at vanilla. Mix lang until mag-corporate na ang mixture na ito. Sa pag-add ng flour, ginagawa ko dito ay 3 batches ang pag-add sa butter mixture. Alternate sila ng buttermilk. Gently mix lang naman ang paghalo para maiwasan yung pagka-overmix. Same scenario sa mga susunod na pag-add ng flour at buttermilk. 3 foil pan nga ang nagawa ko dito sa vanilla cake na recipe na ito. Kung may timbangan kayo, mas maayos nyo madidivide yung butter. Pero kung wala, pwede naman kayong gumamit ng mga cups sa pag-divide nito. Bake sa preheated oven. Kung wala, pwede din po ito sa water steam or dry steam method. After i-bake, habang pinapalamig ko yan, tinutusukan ko na yan ng tinidor o binubutas-butas ko na yung cake para mamaya paglalagay natin ng 3 leches, madaling maa-absorb ng cake yung ating milk. Then, iset aside muna natin. Sa paggawa naman ng 3 leches or yung 3 milk mixture, 1:1:1 lang naman ang sukat niyan, or kung gaano kadami yung condensed milk, ganun din kadami or ang sukat ng ating evap milk at fresh milk. Pero dahil nga hindi ko bet ang masyadong matamis, kaya yung condensed hindi ko yan nilalahat. Nagtitira ako ng kahit konti, siguro nasa 1/8 cup din yung aking tinitira. Then pinapaltan ko na lang yan ng evap or fresh milk yung inalis ko na dami ng condensed milk. Mga ganon para less sweet pa rin ang ating cake. Titimplahin lang natin yung 3 milk na yan hanggang mag-combine na ang ating 3 milk. Or yung wala nang buo-buo na condensed milk. Ayan, okay na yan. At itong small na lata na rin yung ginamit ko para hatiin sa 3 yung 3 leches. Ibuhos lang sa ibabaw ng cake at hayaang maabsorb ng cake yung ating 3 leches. After naman maabsorb ng cake yung ating milk, pwede nang ilagay yung frosting sa ibabaw. Simpleng whipped cream lang yung ginamit ko dito. Wala din halong any sweetener, basta binit lang according sa instruction ng brand na gagamitin natin. Pang toppings naman, fruit cocktail yung ginamit ko dito. Yung heavy syrup, wag yung itatapon. Mamaya magagamit natin yan sa ating paggawa ng jelly. Sa paggawa naman ng jelly, depende sa brand at instruction ng ating jelly na gagamitin. Basta yung ating jelly, combination ng water at ng heavy syrup galing dun sa ating fruit cocktail. Naglagay lang din ako dito ng konting-konting sugar para kahit papano yung ating jelly ay may konting lasa at fruity ang dating ng ating jelly. Kapag naman maglalagay na tayo ng ating jelly sa ibabaw ng cake, isure lang natin na hindi ito masyadong mainit. At pakonting-konti lang muna ang lagay, huwag ibubuhos ng madamihan or biglaan. Mas maganda rin kung ilalagay muna natin sa ref bago ito iserve. Kung hindi ka mahilig sa matamis na cake, pwedeng-pwede sa iyo ang 3 leches cake. Masarap na toppings, hindi masyadong matamis, at moist na moist pa ang ating cake. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!